Assalamualaikum. Ano ang sinasabi ng Islam tungkol sa araw ng paghuhukom? Tulad ng mga Kristiyano, ang mga Muslim ay naniniwala na ang kasalukuyang buhay ay isang pagsulok lamang para sa paghahanda sa susunod na buhay. Ang buhay na ito ay isang pagsubok sa bawat tao para sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Darating ang araw na ang buong sanlibutan ay masisira at ang mga nangamatay ay bubuhayin muli para sa paghuhukom ng Allah. Ang araw na ito ay siyang simula ng buhay na walang hanggan. Ang araw na ito ay ang araw ng paghuhukom. Sa araw na iyon, ang lahat ng tao ay gagantimpalaan ng Allah ayon sa kanilang paniniwala at mga gawa. Yaong mga namatay habang nananampalataya na walang ibang tunay na Diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo, propeta ng Allah, at sila ay mga Muslim ay magagantimpalaan sa araw na yaon at papasukin sa paraiso magpakailanman, gaya sa sinabi ng Allah. At yaong mga sumasampalataya at gumawa ng kabutihan, sila ang mga maninirahan sa paraiso. Sila ay mananahan doon magpakailanman. Quran chapter 2 verse 82. Subalit yaong mga namatay na di sumasampalataya na walang ibang tunay na Diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo, propeta ng Allah, o kaya hindi Muslim ay mawawalan ng paraiso magpakailanman at papupuntahin sa impyerno gaya ng sinabi ng Allah. At sino man ang maghangad ng relihiyon maliban sa Islam, hindi ito tatanggapin sa kanya at siya ay magiging isa sa mga talunan sa kabilang buhay. Quran chapter 3 verse 85. At gaya ng sinabi niya, katotohanan yaong tumalikod at namatay na di nananampalataya, hindi kailanman tatanggapin sa isa sa kanila maging ang daigdig na puno ng ginto. Kahit na ialok pa niya itong pauntubos. Mapapasa kanila ang napakasakit na parusa at wala silang magiging tagatulong upang mapagaan ang kanilang parusa. Quran chapter 3 verse 91. Maaring magtanong ang isang tao, sa aking palagay ang Islam ay isang mabuting relihiyon, subalit kung yayakapin ko ito, ang aking pamilya, mga kaibigan at ang iba pang mga tao ay magmamalupit sa akin at pagtatawanan ako. Kaya't kung hindi ako magbabalik Islam, makapapasok kaya ako sa paraiso o maliligtas kaya ako mula sa impyerno? Ang kasagutan ay kung ano ang sinabi ng Allah sa naunang taludtod. Kung sino man ang maghangad ng relihiyon maliban sa Islam, hindi ito tatanggapin sa kanya at siya ay magiging isa sa mga talunan sa kabilang buhay. Pagkatapos na isugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang manawagan sa mga tao sa Islam, ang Allah ay hindi na tatanggap ng anumang relihiyon maliban sa Islam. Ang Allah, ang ating tagapaglikha at tagapanustos, nilikha niya para sa atin ang anumang nasa lupa. Ang lahat ng mga biyaya at mainam na bagay ay nagmula sa Kanya. Kaya't pagkatapos ng lahat ng mga ito, kapag may isang tumanggi sa paniniwala sa Allah, sa Kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa Kanyang relihiyon na Islam, ay makatwiran lamang na parusahan sa kabilang buhay. Katunayan, ang pangunahing dahilan ng ating pagkakalikha upang sambahin ang Allah ng nag-iisa at ang sundin siya tulad ng sinabi ng Allah sa banal na Quran
Kabanata 51, talata 56. Ang buhay natin sa ngayon ay napakaikli lamang. Ang mga di sumasampalataya sa araw ng paghuhukom ay nag-iisip na ang kanilang buhay dito sa mundo ay para lamang isang araw o bahagi lamang ng isang araw, tulad ng sinabi ng Allah. Siya, ang Allah, ay magsasabi, "Ilang taon ang iyong paninirahan sa lupa?" Sasabihin nila, "Kami ay nanirahan ng isang araw o bahagi lamang ng isang araw." Quran chapter 23 verse 112 to 113. At sinabi niya, "Inakala ba ninyo na kayo ay aming nilikha sa laro lamang na walang makabuluhang layunin at hindi kayo magbabalik sa amin sa kabilang buhay? Kaya dakilain ng Allah ang tunay na hari, walang ibang may karapatang sambahin maliban sa kanya." Quran chapter 23 verse 115 to 116. Ang buhay sa kabilang buhay ay tunay na buhay. Hindi lamang ito espiritual, bagkus ito ay pisikal, karaniwang katawan din. Tayo'y maninirahan doon na mayroong mga kaluluwa at katawan. Sa paghahambing sa mundong ito, sa kabilang buhay, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang halaga ng mundo kung ihahambing sa kabilang buhay ay tulad ng maibabahagi ng iyong daliri kung ilalagay sa dagat at pagkatapos ito ay iaangat. Ibig sabihin, ang halaga nitong mundo kung inihambing sa kabilang buhay ay katulad ng ilang patak ng tubig kung inihambing sa dagat.